Okay, so another useful probability distribution is the Poisson distribution, or we call it the waiting time distribution. Okay, ang distribution nito ay useful. Let's say, for example, kapag gusto nating ma-determine kung sa mga hotel, gusto nating malaman kung ilan ba yung mga checkout clerks ang kailangan pa natin para makip natin yung waiting time in line doon sa specified levels. Or kung hindi naman sa mga hotel, gusto nating malaman, gagamitin natin ang distribution na ito kung gusto nating malaman kung ilan bang linya ng telepono ang kailangan natin para hindi mag-overloading yung ating system. Okay, so ilang telepono ang kailangan. Telephone lines ang kailangan. And marami pang ibang practical applications ang Poisson distribution. So, a modification of the Poisson, or yung modification niya ay yung the Pascal, ay invented nearly 4 centuries ago, and it is used today by telecommunications companies worldwide for load factors, satellite hookup levels, and internet capacity problems. And of course, ang distribution na ito, kaya siya tinawag na Poisson distribution, it is because of the name from Simeon Poisson. Siya ay isang French who presented it in the 1837 as an extension ng ating binomial distribution, which we will see can be estimated with the Poisson. And of course, yung formula natin for computing probabilities that are from Poisson is P of X. This should be, ito ay dapat copy. Yan. So, P of X is equal to mu raised to X. And ito yung E natin dito ay logarithmic, natural logarithm natin yan, I should say, raised to negative mu divided by X factorial. Okay? Yung mu natin dyan, class, ay yung average number of times that an event occurs in a certain period or space. Kung hindi naman given yung mu natin or yung average po natin sa given problem, simple lang ang gagawin natin. Kung i-multiply mo lang yung NP natin para makuha mo kung ano yung mu or yung average. Meaning to say, yung N po natin dito ay number of samples. I-multiplied mo siya sa P natin na yung ilan yung probability of success natin dun sa problem. Kung hindi siya given na, but mostly given naman ang mu natin. But in case lang, no? Hanapin mo lang yung number of samples and then yung probability of success natin. Yung probability of success, alam nyo na yan kasi nasa binomial natin yan. Multiply mo lang silang dalawa and that's it. Makukuha mo kaagad yung mu or average of times na nag-occur yung isang event in a certain period or space. And for our E naman, which is yung E natin dito, actually class, ito ay natural logarithm natin up na approximately equal siya sa 2.718. Pero huwag kayong mag-alala kasi kapag magko-compute tayo sa ating mga calculator, as you can see, medyo malabo kasi, screenshot ko lang siya sa on-screen calculator ko. Pero hanapin nyo lang sa mga calculator nyo yung symbol na E na to. E na ganyan, then may box siya sa taas, meaning to say exponent, maglagay ka na exponent. So, hanapin nyo lang yan guys sa inyong mga calculator and hindi nyo na kailangang i-type pa itong kanyang katumbas na 2.718, no? I-type lang natin sa calculator natin yung E mismo natin na natural logarithm. And of course, yung X natin hindi mawawala. Ito yung number of successes natin per unit. Okay, so let's have an example. Kaagad-agad. So example 1,
Leia's answering machine receives about 6 telephone calls between 8 a.m. to 10 a.m. Baba ko lang. Yan. 8 a.m. to 10 a.m. So, ibig sabihin, from 8 to 10 a.m., that is 2 hours. Yeah. 2 oras yan, di ba? 8, 9, 10. Yeah. 2 oras. So, what is the probability that Leia will receive more than 1 call in the next 15 minutes? Take note of the word more than 1 call. Okay? So, para makuha natin, guys, yung ating probability Poisson distribution dito, of course, kailangan natin yung ating formula, which is this one. Okay? Pero, take note of this. Kapag yung hinahanap na probability ay ang keyword niya ay more than, no? More than yung keyword niya diyan, ang gagawin natin, susubtract tayo ng 1 doon sa lahat ng probability. Kasi ibig sabihin ng more than 1 call, diba? Ibig sabihin, ano ba yung, paano ko ba ito i-explain? Okay, so ganito. Pag ganyan na, pag may nakita kayong more than, less tayo ng 1 doon sa probability ng ating greater than or equal to 1. Okay? Ibig sabihin kasi nito, guys, yung greater than or equal to 1, baliktad ako. It should be less than. Yeah, less than. Less than or equal to 1. Ibig sabihin yan, guys, kukunin natin yung formula natin. Yung formula natin kanina. Ang mu natin dito, guys, ano ba yung sinabi niyang average? Wala pa. Okay. So, 6 telephone calls ang natatanggap niya every 2 hours, no? Pero ang katanungan natin ay probably that Leia will receive more than in the next 15 minutes. So, 2 hours, sa 2 hours, ilan ang 15 minutes natin? Sa 2 hours, ilan ang 15 minutes natin? Ilan ang 15 minutes? Diba sa isang oras, meron tayong 4 na 15 minutes. Sa isang oras, katumbas niya yung 4 na 15 minutes, right? And of course, sa 2 hours, sa malamang, meron tayong 8 na 15 minutes sa 2 oras. Diba? Tama ko? Mali. So, kukunin natin yung average niyan kasi ang kailangan natin dito is in the next 15 minutes. So, per 15 minutes ang compute natin. Ano ba yung average niya average na nare-receive niya every 15 minutes? Okay? So, ang gagawin natin dyan, 6 sa 2 oras. No? So, i-divide natin ang 6 na natatanggap niya sa 2 oras doon sa kung ilang 15 minutes ang meron sa 2 oras. That is 8. Diba? So, 6 divided by 8 will have 0.75. So, this will be the average or ang ating mu doon sa ating problem. Okay? Kasi wala siyang indicated na average. So, ganyan, guys, ang gagawin natin. So, balik tayo dun sa example, sa sinasabi ko kanina. Okay? Ito na yung gagamitin nating mu. So, it will be, wait lang, ayusin ko lang. Yeah, tama. Magdagdag lang ako dito. Para makuha natin yung probability ng more than, that Leia will receive more than, so more than 1 ay etong gagawin natin. Kapag more than 1 minus the probability
that Leia will receive less than or equal to 1. So, ang gagawin natin dyan, guys, is kukunin, pag ganito naman, at most kasi to no? Ang symbol na ito ay at most. Sulat ko lang. Symbol na tan ato ay at most. So, magagamit nyo yan. Pag may nakita naman kayong at most ang keyword, ganito ang gagawin ninyo sa ginagawa natin. So, balik tayo. Ang formula natin ay, ang mu natin dyan ay 0.75 raised to x, which is ang magiging x natin dito, guys, kapag at most po, ibig sabihin kukunin natin yung wala siyang ma-receive na call or meron siyang isang ma-receive na call. So, dalawa yung i-add natin at kukunin natin ng probability dito. So, yung una natin ay, ang x natin ay 0. Ito yung mga value ng x natin. So, raised to 0, multiplied natin dun sa e. Click nyo lang yung e dyan sa shift e ninyo dyan sa calculator ninyo. Raised to negative 0.75 divided by 0 factorial. Kasi yung x natin ay 0. Plus, ulitin mo lang, ang magkakaiba lang dyan ay yung exponent natin. Magiging 1 na yung x natin. Still, e pa rin yan. Tapos, negative 0.75 divided by 1 factorial. Okay? So, guys, pwede nyong idire-diretso lang yan sa inyong mga calculator. Huwag nyong ipaisa-isahin, kukunin pa yan kasi matatagalan kayo sa pag-compute. Try nyo. No? Basta wag, kahit hindi na kayo maglagay actually ng parenthesis, pasok yan. Okay? So, kapag ginawa natin yan sa calculator natin, ang mako-compute natin, asan na? Mako-compute natin na less than 1 is equal to 1. So, pag diniretso nyo to, ito, diniretso nyo sa calculator na tinype, ang lalabas ay, check nyo na lang, baka may mali na naman akong mai-type, no? 0.826641463. And of course, kapag nilas natin yung 1 dyan, greater than 1, ang makukuha natin sagot ay 0.1734. So, this will be the probability that we are looking for that Leia will receive more than 1 call in the next 15 minutes. Okay? So, yan yung paraan natin ng paggamit ng Poisson distribution. Okay? Ulitin ko lang, kapag more than po, kapag more than yung term, no? Ganito ang gagawin ninyo. Kunin mo yung probability less than or at most 1 natin. So, here naman, according to a survey, as university professor gets, on average, is 7 emails per day. So, on average, 7 emails daw ang natatanggap niya per day. So, ito na po yung magiging mu natin na yan na yung magiging mu. Kasi nabanggit niya na yung average. So, let x the number of emails a professors receive per day. The discrete random variable x takes on the values x0, 1, 2. The random variable x has a Poisson distribution. X is pagbasa natin, guys, dito pala, this is the notation for a Poisson distribution. So, pag binasa natin yan, x is a random variable with a Poisson distribution. Okay? Yan. So, isa-isahin natin kunin or hanapin yung mga follow-up question ng A, B, and C. So, sa letter A, what is the probability that email user receives exactly 2 emails? Sa letter B, receive at most 2 emails. And then sa letter C is the standard deviation. Unahin natin yung letter A natin. Exactly 2 emails. So, gagawin lang natin dyan. Exactly kasi. So, hindi na natin kailangan pang magdagdag ng marami. So, proceed tayo kaagad sa ating formula.
exactly 2, kapag exactly 2, diretso ka na sa ating formula na mu raised to x e raised to negative mu divided by x prime. So, probability, ang mu natin, don't forget, ang mu natin ay 7, diba? Nabigay na kanina yung mu natin dito. 7, and our x here will be exactly 2. Okay? Exactly 2. So, 2 lang yung x natin. Therefore, 7 raised to 2 e raised to negative 7 all over 2 factorial. Again, guys, idiretso nyo lang ito sa inyong calculator. Huwag nyo nang isa-isahin. Okay? Ito po yung idiretso. Huwag nyo nang ilagay ito. Ito lang ang itatype nyo sa inyong calculator. Yan. Kapag diniretso nyo yan sa calculator ninyo, ang makukuha nating sagot ay 0.022. So, the probability that we are looking for that an email user receives exactly 2 emails kada araw ay 0.022. That's it. Kapag exactly yung keyword natin na diretsong gamitin mo na yung formula. But how about sa letter B? What is the probability that an email user receives at most? Kanina exactly. Ngayon at most 2 emails naman. Okay? Ibig sabihin lang yan, guys, kagaya nung unang example natin kanina. Diba? Kapag at most kasi ang magiging symbol natin yan is less than or equal to. Therefore, ang pagkakasulat niyan is less than or equal to 2. Ibig sabihin yan, guys, ang mu natin ay 7 at ang x na natin ay kukunin natin yung probability kapag 0 yung matatanggap, walang matatanggap na email. Kukunin din natin yung probability kapag isa lang yung email na matatanggap. And then, kukunin din natin yung probability kapag 2 yung matatanggap. So, ibig sabihin 3 yung magiging x natin dito. Therefore, kunin mo lahat yan isa-isa and then i-add po natin silang lahat. Okay? So, ganito yan. At most, yung formula natin kanina, ano na yun? Okay, so diretso ko na, hindi ko na isusulat yung formula. So, this will look like 7 raised to, kung unahin natin yung ating 0, next x, so magiging 0 yung exponent, raised to negative 7 all over 0 factorial. Then, i-add po natin yung ating kapag isa lang yung email na matatanggap niya, so 7 raised to 1 and then negative 7 all over 1 factorial. And of course, i-add pa rin po natin, okay, kapag 2 naman yung email na matatanggap niya, which is 7 raised to 2 yung natural logarithm natin, raised to negative 7 all over 2 factorial. Ganyan ang kanyang magiging itsura, guys. Okay? So, yan ang ibig sabihin kapag at most. Okay? Kung sanang ang given naman natin ay at most, ito yung pinaano ko lang, at most 4, okay? Ang x natin ay at most 4. Ang magiging x naman natin dyan, guys, ay kunin mo kapag 0, 1, 2, 3, and 4. So, ganyan. Gayahin mo lang yung ginawa natin dito. I-add mo lang lahat ng mga yan. So, ganun lang yun. Konsepto ng at most natin sa pagkuha ng Poisson distribution. Okay? And then, of course, again, minsanan mo na lang din itong ilagay, i-type sa inyong calculator. Okay? Huwag nyo nang isa-isahin. Kapag diniretso natin yan sa ating calculator, ang makukuha po nating sagot ay 0.029. And that is the probability that we're looking for, or that is the probability that an email user receives at most 2 emails per day is 0.029. Now, yung katanungan natin kanina sa letter C, what is the standard deviation? Guys, kapag standard deviation ang hinahanap natin dito, we simply get the square root of our given mu. Okay?
Diba? This is the symbol for our standard deviation and this is for the symbol for our mu or the average. Ang mu natin ay 7. Okay? Therefore, simply get the square root of 7 and that's it. Ang standard deviation natin ay we have 2.65. As simple as that. Okay? I hope you get kung paano mag-solve ng ating Poisson distribution using the formula.